Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Isipin ninyo na gumigising kayo tuwing umaga na may mga binting malakas, matatag at puno ng enerhiya. Wala nang panghihina ng kalamnan, wala nang masakit na pulikat, at wala nang pag-aalala tungkol sa balanse o pagkahulog. Kung nais ninyong manatiling aktibo, independente, at puno ng kumpiyansa, ang sikreto ay nasa nutrisyon. At ngayon ibubunyag natin ang 7 pinakamakapangyarihang bitamina at mineral na tutulong na panatilihing malakas at hindi mapigilan ang inyong mga binti. Mula sa pagpapalakas ng muscle function hanggang sa pagprotekta ng bone density at pagpapabuti ng sirkulasyon, ang mga mahahalagang sustansyang ito ay maaaring gumawa ng malaking pagbabago sa kung paano kayo gumalaw at sa inyong pakiramdam araw-araw. Kaya't kung mahilig kayong mamasyal, sa parke sumayaw, o simpleng manatiling independente, para sa inyo ang video na ito. Bago tayo magsimula, nais kong malaman kung saan kayo sumusubaybay sa akin ngayon. Mag-iwan ng komento sa ibaba at huwag mag-atubiling magtanong. At huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at i-on ang notifications para hindi ninyo makaligtaan ang pinakamahusay na mga tips sa kalusugan. Sabay-sabay nating buuin ang isang mas malusog at mas malakas na kinabukasan. Una, pag-usapan natin ang bitamina D. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga katawan ay dumaranas ng mga hindi maiiwasang pagbabago. Nababawasan ang muscle mass, nawawalan ng density ang mga buto, at ang mga galaw na dati walang kahirap-hirap ay maaaring maging mas mahirap. Isa sa mga kadalasang hindi napapansin na dahilan ng paghina na ito ay ang kakulangan sa bitamina D. Hindi lang ito tungkol sa marupok na mga buto. Ang bitaminang ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng lakas, balanse, at paggana ng mga binti. Suriin natin ng malaliman kung bakit ang bitamina D ang pinakamahalagang sustansya para sa lakas ng binti sa mga nakatatanda, at kung paano ang sapat na pagkonsumo nito ay makapagpapabago sa paggalaw at pangkalahatang kagalingan. Habang tayo ay tumatanda, ang ating balat ay hindi na gaanong epektibo sa paggawa ng bitamina D mula sa sikat ng araw. Dagdag pa rito, maraming senior ang mas kaunting oras na ginugugol sa labas dahil sa mga limitasyon sa paggalaw, pagbabago sa pamumuhay, o pag-aalala sa pinsala sa balat. Ang resulta ay isang malawakang kakulangan na tahimik na sumisira sa lakas ng kalamnan na nagiiwan sa mga binti na mahina at hindi matatag. Patuloy na ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mababang antas ng bitamina D ay direktang nauugnay sa panghihina ng kalamnan at mas mataas na panganib ng pagkahulog sa mga nakatatanda. Sa katunayan, isang pananaliksik na inilathala sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism ay natuklasan na ang mga senior na may sapat na antas ng bitamina D ay may mas malalakas na muscle fibers, mas mahusay na koordinasyon, at pinabuting balanse na ginagawang mas maliit ang posibilidad na sila ay magtamo ng pinsala at bali. Sa kabaligtaran, ang mga may kakulangan ay nakaranas ng pinabilis na pagkawala ng kalamnan na ginagawang mas mahirap
kahit ang mga pangunahing gawain tulad ng pag-akyat ng hagdan o pagtayo mula sa upuan. Ang bitamina D ay hindi lamang tungkol sa pagsipsip ng calcium o kalusugan ng buto, bagamat ang mga iyon ay tiyak na mahalaga. Ang makapangyarihang bitaminang ito ay direktang nakakaapekto sa paggana ng kalamnan sa pamamagitan ng pagpapahusay ng protein synthesis at pagpapabuti ng neuromuscular communication. Isipin ito bilang isang panggatong para sa iyong mga kalamnan sa binti. Kung wala ito, nahihirapan silang gumana ng optimal. Ipinakita ng pananaliksik na ang bitamina D ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng mga fast-twitch muscle fibers na mahalaga para sa mabilis na reaksyon at balanse. Ang mga hibla na ito ay tumutulong na maiwasan ang pagkahulog sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga binti na tumugon ng mabilis kapag nakompromiso ang balanse. Kung walang sapat na bitamina D, ang mga muscle fibers na ito ay humihina na humahantong sa mas mabagal na oras ng reaksyon, mas mahinang pag-urong ng kalamnan, at mas mataas na panganib ng pinsala. Bukod pa rito, natuklasan na binabawasan ng bitamina D ang pamamaga sa mga tisyu ng kalamnan na nagpapagaan sa talamak na sakit at kakulangan sa ginhawa na nararanasan ng maraming senior sa kanilang mga binti. Ang mga dumaranas ng madalas na pulikat paninigas o hindi maipaliwanag na sakit sa binti ay maaaring magulat na malaman na ang simpleng pag-optimize ng mga antas ng bitamina D ay maaaring humantong sa malaking ginhawa. Ang pagwawalang bahala sa kakulangan ng bitamina D ay hindi lamang nangangahulugan ng mas mahinang mga binti. Binubuksan nito ang pinto sa isang host ng mga seryosong problema sa kalusugan. Ang pinaka-nakababahala ay ang osteoporosis at mga bali. Kung walang sapat na bitamina D, hindi maayos na nasisipsip ang calcium na humahantong sa marupok na mga buto na lubhang madaling mabali. Ang isang maliit na pagkadulas ay maaaring maging isang malaking bali na lubhang nakakaapekto sa paggalaw at kalayaan. Higit pa sa mga buto at kalamnan, ang kakulangan sa bitamina D ay naiugnay sa mas mataas na panganib ng sakit sa puso, paghina ng pag-iisip, at huminang kaligtasan sa sakit. Ang mga senior na nagpapabaya sa kanilang pagkonsumo ng bitamina D ay hindi lamang maaaring mahirapan sa mahinang mga binti, kundi harapin din ang mas mataas na posibilidad ng mga malalang sakit na lalong nagpapababa sa kanilang kalidad ng buhay. Kaya ano ang solusyon? Ang magandang balita ay ang pagtiyak na optimal ang mga antas ng bitamina D ay simple at maaaring magbunga ng mga benepisyong nagbabago ng buhay. Narito ang mga pinaka-epektibong paraan upang mapalakas ang bitamina D at mapanatiling malakas at matatag ang iyong mga binti. Pagbibilad sa bidi sa araw. Ang paggugol lamang ng 15 hanggang 30 minuto sa direktang sikat ng araw, mas mabuti sa umaga o hapon, ay maaaring magbigay ng natural na tulong. Ang paglalantad ng iyong mga braso at binti ay nagpapalaki ng pagsipsip, ngunit mag-ingat sa paggamit ng sunscreen dahil maaari nitong harangan ang paggawa ng bitamina D. Mga pagkaing mayaman sa bitamina D bagamat ang pagkain lamang ay maaaring hindi sapat upang matugunan ang pang-araw-araw na pangangailangan, ang pagsasama
ng matatabang isda, salmon, mackerel, sardinas, fortified dairy pula, ng itlog at mushroom ay maaaring mag-ambag sa pangkalahatang pagkonsumo. Mga suplemento. Para sa maraming senior, lalo na sa mga may limitadong oras sa labas, mahalaga ang isang suplemento ng bitamina D. Karamihan sa mga eksperto ay nagre-rekomenda ng 800 hanggang 1,000 IU bawat araw para sa optimal na kalusugan ng buto at kalamnan, bagamat maaaring kailanganin ang mas mataas na dosis para sa mga may malubhang kakulangan sa ilalim ng pangangasiwa ng doktor. Kung hindi ka sigurado tungkol sa iyong mga antas ng bitamina D, isang simpleng pagsusuri sa dugo ang maaaring magbigay ng kalinawan. Maraming mga doktor ngayon ang regular na nagsusuri para sa kakulangan sa bitamina D sa mga matatanda na kinikilala ang kritikal na papel nito sa pag-iwas sa pagkahulog at mga bali. Pangalawa ay ang calcium. Hindi tulad ng mga mas bata na ang mga buto ay nasa aktibong estado pa ng remodeling. Ang mga senior ay nakakaranas ng unti-unting pagkawala ng bone mass na ginagawa silang mas madaling mabalian. Ito ay partikular na mapanganib para sa mga binti. Ang mga bali sa balakang, pagkabali ng femur at stress fractures sa ibabang bahagi ng katawan ay kabilang sa mga pinakaseryosong pinsala na kinakaharap ng mga matatanda. Ang isang maliit na pagkahulog na maaaring hindi nakapinsala noong kabataan ay maaaring magresulta sa mga buwan ng paggaling o kahit permanenteng pagkawala ng paggalaw kapag ang mga buto ay kulang sa kinakailangang reserbang calcium. Ngunit ang papel ng calcium ay higit pa sa lakas ng buto. Ito rin ay isang mahalagang manlalaro sa pag-urong ng kalamnan. Bawat galaw mula sa paghakbang hanggang sa pagtayo mula sa upuan ay umaasa sa isang komplikadong interaksyon sa pagitan ng mga calcium ion at mga hibla ng kalamnan. Ang calcium ay nagsisilbing gatilyo para sa pag-urong ng kalamnan na tinitiyak ang makinis at kontroladong paggalaw. Kung walang sapat na calcium ang mga kalamnan, ay maaaring maulikat manghina o mabigong makabuo ng puwersa na kailangan upang mapanatili ang katatagan. Ito ang dahilan kung bakit maraming individual na may kakulangan sa calcium ang nakakaranas ng madalas na pulikat sa binti, mabagal na paggalaw at pangkalahatang nabawasang tibay ng kalamnan. Kaya paano mo titiyakin na ang iyong katawan ay nakakakuha ng sapat na calcium? Habang ang mga produktong gatas tulad ng gatas, yogurt at keso ay nananatiling ilan sa mga pinakamayamang mapagkukunan, hindi lamang sila ang mga pagpipilian. Ang mga madahong gulay tulad ng kale at bok choy, mga almendras, tofu, sardinas at fortified plant-based milks ay nagbibigay din ng mahusay na nilalaman ng calcium. Ang susi ay ang pagkakaiba-iba. Ang pagsasama ng maraming mapagkukunan ng calcium sa iyong dieta ay tinitiyak ang tuloy-tuloy na pagsipsip at mas mahusay na pagpapanatili ng buto. Gayunpaman, ang calcium mula sa pagkain lamang ay maaaring hindi laging sapat, lalo na para sa mga individual na may mga paghihigpit sa pagkain o mga isyu sa pagsipsip. Dito maaaring gumanap ng mahalagang papel ang mga suplemento ng calcium, lalo na kapag isinama sa bitamina D na nagpapahusay sa pagsipsip ng calcium sa katawan. Ngunit ang sobra ay hindi laging mas mabuti. Habang mahalaga ang calcium,
Ang labis na pagkonsumo, lalo na mula sa mga suplemento, ay maaaring humantong sa mga deposito ng calcium sa mga ugat, bato sa bato, at mga isyu sa pagtunaw. Ang paghahanap ng tamang balanse ay mahalaga. Para sa mga matatanda, ang inirerekomendang pang-araw-araw na pagkonsumo ay 1,000 hanggang 200 mmol naman ng calcium. Mas mabuti kung mula sa isang kombinasyon ng mga natural na pagkain at suplemento kung kinakailangan. Higit pa sa pagkonsumo, isa pang pangunahing salik sa pagiging epektibo ng calcium ay ang paggalaw. Ang mga ehersisyo na nagdadala ng timbang tulad ng paglalakad, resistance training, at kahit na magaan na pag-jogging ay nagpapasigla sa remodeling ng buto at tumutulong na idirekta ang calcium kung saan ito pinakakailangan sa mga buto at kalamnan. Kung walang paggalaw, kahit na sapat ang pagkonsumo ng calcium, ay hindi ganap na mapapalakas ang skeletal system. Ang pagpapabaya sa pagkonsumo ng calcium ay hindi lamang nagpapahina sa mga buto. Ninanakawan nito ang mga individual ng kakayahang malayang gumalaw, makisali sa mga aktibidad na gusto mo at mapanatili ang iyong kalayaan. Ang isang buhay na puno ng paggalaw, katatagan at kumpiyansa ay nagsisimula sa matibay na mga buto at maayos na gumaganang mga kalamnan na parehong nakasalalay sa calcium. Pangatlo, ang bitamina B12. Habang karamihan sa usapan tungkol sa lakas ng binti ay umiikot sa calcium at protina, iilan lamang ang nakakaalam na ang bitamina B12 ay may mahalagang papel sa neuromuscular function. Ito ay responsable sa pagpapanatiling malusog ng mga nerbiyos, tinitiyak na ang mga electrical impulse na dumadaloy sa iyong spinal cord at papunta sa iyong mga binti ay nananatiling malakas at tumpak. Kung wala ito, ang iyong mga kalamnan ay hindi nakakatanggap ng tamang mga senyas na humahantong sa panghihina, kawalan ng katatagan, at isang gumagapang na pagkawala ng kontrol sa paggalaw. Hindi nakakagulat na isa sa mga pinakakaraniwang sintomas ng kakulangan sa B12 ay isang pakiramdam ng mabigat at pagod na mga binti na madalas na sinasamahan ng pamamanhid o pangingilig. Ngunit narito ang problema, ang kakulangan sa bitamina B12 ay nakakagulat na karaniwan sa mga matatanda. Hindi tulad ng ibang mga bitamina na maaaring maimbak sa taba o masipsip sa pamamagitan ng malawak na hanay ng mga pagkain, ang pagsipsip ng B12 ay lubos na nakasalalay sa kalusugan ng pagtunaw. Kinakailangan ng katawan ang sapat na acid sa tiyan at isang espesyal na protina na tinatawag na intrinsic factor upang makuha ang B12 mula sa pagkain. Habang tayo ay tumatanda, bumababa ang produksyon ng acid sa tiyan at ang mga kondisyon tulad ng gastritis, acid reflux, at kahit na ang pangmatagalang paggamit ng mga antacid ay maaaring lalong makapinsala sa pagsipsip. Idagdag pa riyan ang katotohanan na maraming mga senior ang hindi sinasadyang kumonsumo ng mga dieta na mababa sa mga pagkaing mayaman sa B12 at ang resulta ay isang mabagal ngunit tuloy-tuloy na pagkaubos ng mahalagang sustansiyang ito. Ang mga kahihinatnan ng kakulangan sa B12 ay higit pa sa pakiramdam ng panghihina. Ang hindi na itutuwid na pagkaubos ng B12 ay maaaring humantong sa hindi na maibabalik na pinsala
sa nerbiyos na nakakaapekto sa balanse, koordinasyon at mga reflexes. Maraming mga senior na dumaranas ng madalas na pagkahulog, kahirapan sa paglalakad o isang pakiramdam na ang kanilang mga binti ay hindi na gumagana tulad ng dati, ay talagang nakakaranas ng mga neurological effect ng kakulangan sa B12. Ang paghina ay madalas na napakabagal na ito ay binabaliwala bilang isang normal na bahagi ng pagtanda, samantalang sa katotohanan ito ay ganap na maiiwasan. Sa kabutihang palad, ang pagpapanumbalik ng mga antas ng B12 ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa paggalaw at mga antas ng enerhiya. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga senior na nagtutuwid sa kanilang kakulangan ay nakakaranas ng kapansin-pansing mga pagpapabuti sa lakas, tibay at paggana ng binti. Ngunit saan nagmumula ang kritikal na bitaminang ito? Hindi tulad ng maraming iba pang mga sustansya na maaaring makuha mula sa mga halaman, ang bitamina B12 ay halos eksklusibong matatagpuan sa mga produktong hayop. Ang pinakamahusay na mapagkukunan ay kinabibilangan ng mga walang taba na karne, isda, itlog, gatas, at shellfish, lalo na ang mga tulya at atay na kabilang sa mga pinakamayamang mapagkukunan. Para sa mga sumusunod sa mga plant-based diet o nahihirapan sa pagsipsip, ang mga pagkaing pinatibay ng B12 tulad ng mga cereal at plant-based milk o mga suplemento ng B12 ay nagiging mahalaga. Ang magandang balita ay ang bitamina B12 ay isa sa mga pinakaligtas na bitamina na isuplemento dahil ang labis na halaga ay inilalabas sa ihi. Maraming mga matatanda ang nakikinabang sa pag-inom ng mas mataas na dosis ng mga suplemento ng B12 o pagtanggap ng mga panapanahong iniksyon, lalo na kung nahihirapan silang sipsipin ito sa pamamagitan ng pagkain lamang. Ang regular na pagsubaybay sa pamamagitan ng mga pagsusuri sa dugo ay makakatulong na matiyak ang optimal na mga antas at maiwasan ang unti-unting paghina sa paggana ng binti na madalas nakasama ng kakulangan. Ngunit narito ang tunay na aral: ang malalakas na binti ay higit pa sa pisikal na lakas. Ito ay tungkol sa kahusayan ng nervous system, oras ng reaksyon at koordinasyon. Gaano ka man mag-ehersisyo, kung ang iyong mga nerbiyos ay hindi gumagana ng tama, ang iyong mga binti ay hindi tutugon sa paraang dapat nilang gawin. Iyon ang dahilan kung bakit ang pagpapanatili ng sapat na antas ng B12 ay isa sa mga hindi gaanong napapansin ngunit makapangyarihang mga diskarte para sa pagpapanatili ng paggalaw at kalidad ng buhay habang ikaw ay tumatanda. Ika-4 ay ang magnesium. Sa tuwing hahakbang ka, ang magnesium ay gumaganap ng isang papel sa likod ng mga eksena. Tinitiyak na ang iyong mga kalamnan ay natatanggap ang mga senyas na kailangan nila upang umikli at mag-relax ng maayos. Ito ay gumaganap bilang pangunahing tagapamahala ng paggana ng kalamnan, pinipigilan ang mga pulikat, binabawasan ang pagkapagod at sinusuportahan ang tibay. Isa sa mga pinakakaraniwan ngunit hindi gaanong kinikilalang sintomas ng kakulangan sa magnesium ay ang restless leg syndrome at madalas na pulikat sa binti sa gabi. Maraming mga senior ang nakakaranas ng biglaang masakit na pag-urong ng kalamnan
sa kanilang mga binti, lalo na sa gabi, na nakakagambala sa tulog at nagpapahirap na makabawi mula sa mga pang-araw-araw na gawain. Hindi lamang ito isang abala, ito ay isang senyales na ang katawan ay nahihirapan na maayos na i-regulate ang pag-relax ng kalamnan. Tinutulungan ng magnesium na pakalmahin ang mga sobrang aktibong senyas ng nerbiyos at pinipigilan ang mga kalamnan na biglang manigas na ginagawa. Itong mahalaga para sa mga nahihirapan sa tensyon ng kalamnan at hindi sinasadyang pag-urong. Ngunit ang papel ng magnesium ay hindi nagtatapos sa mga kalamnan. Mahalaga rin ito para sa density ng buto at kalusugan ng kasukasuan. Habang ang calcium ay madalas na nakakakuha ng pansin para sa kalusugan ng buto, hindi nito magagawa ng epektibo ang trabaho nito nang walang magnesium. Tinutulungan ng mineral na ito na i-regulate ang transportasyon ng calcium at tinitiyak na ito ay maayos na isasama sa mga buto sa halip na madeposito sa malambot na mga tissue kung saan maaari itong mag-ambag sa paninigas at sakit sa kasukasuan. Natuklasan ng mga pag-aaral na ang mas mataas na pagkonsumo ng magnesium ay nauugnay sa mas malaking lakas ng buto at nabawasang panganib ng mga bali sa mga tumatandang matatanda na ginagawa itong isang mahalagang bahagi ng pangkalahatang paggalaw. Isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit karaniwan ang kakulangan sa magnesium ay dahil madali itong maubos ng stress, mga gamot, at hindi magandang gawi sa pagkain. Maraming matatanda ang umiinom ng mga gamot na nagpapababa ng mga antas ng magnesium, kabilang ang mga diuretics, proton pump inhibitors, at ilang mga gamot sa presyo ng dugo. Kaakibat ng mga dieta na mababa sa mga pagkaing mayaman sa magnesium, ang resulta ay malawakang kakulangan na tahimik na sumisira sa lakas, tibay at flexibility. Ito ang dahilan kung bakit maraming mga senior ang nakakaranas ng unti-unting pagkawala ng lakas paglalakad ng mas maiikling distansya, mas mabagal na pag-akyat ng hagdan at pakiramdam na pagod pagkatapos ng mga simpleng gawain. Hindi lamang ito edad, ito ay kakulangan ng tamang mga sustansya upang mapalakas ang pagganap. Ang pagpuno muli sa mga antas ng magnesium ay maaaring magkaroon ng halos agarang epekto sa kalusugan ng binti. Binabawasan ang mga pulikat, pinapabuti ang enerhiya, at ibinabalik ang isang pakiramdam ng kadalian sa paggalaw. Ang pinakamahusay na mga mapagkukunan ng magnesium sa pagkain ay kinabibilangan ng mga madahong gulay, mani-buto, buong butil at legumes. Ang mga pagkain tulad ng buto ng kalabasa, almendras, spinach, black beans at abokado ay partikular na mayaman sa magnesium na nag-aalok ng natural na paraan upang mapanatili ang kalusugan ng kalamnan at buto. Gayunpaman, para sa mga nahihirapan makakuha ng sapat sa pamamagitan ng dieta lamang, ang mga suplemento ng magnesium ay maaaring maging isang epektibong solusyon, lalo na ang magnesium citrate o magnesium glycinate na mas madaling masipsip ng katawan. Ang pagbabagong nangyayari kapag naibalik ang mga antas ng magnesium ay kapansin-pansin. Ang mga senior na dating nakakaramdam ng bigat at kabagalan ay natutuklasan na ang kanilang mga binti ay tumutugon
ng may panibagong enerhiya. Ang mga nagdusa mula sa madalas na pulikat ng kalamnan o paninigas ay napapansin ang ginhawa na nagpapahintulot sa kanila na matulog ng mas mahusay at gumalaw ng mas malaya. Maging ang balanse at koordinasyon ay bumubuti habang tinutulungan ng magnesium na i-regulate ang mga neuromuscular na koneksyon na responsable para sa matatag na paggalaw. Ikalima ay potassium. Isipin na gumigising ka sa umaga, bumabangon sa kama at nakakaramdam ng agarang pulikat sa iyong binti. Pamilyar ba ang mga pulikat ng kalamnan ay isa sa mga pinakakaraniwang sintomas ng mababang antas ng potassium. Ito ay dahil ang potassium ay gumaganap bilang isang pangunahing tagapamahala ng paggana ng kalamnan na tumutulong na balansehin ang mga likido sa loob at labas ng mga selula ng kalamnan. Kapag masyadong bumaba ang mga antas ng potassium, ang mga kalamnan ay hindi sinasadyang umuurong na humahantong sa masakit na pulikat, lalo na sa mga binti. At para sa mga matatanda na maaaring mayroon ng nabawasang sirkulasyon o mas ng kalamnan, ang mga pulikat na ito ay maaaring higit pa sa isang abala. Maaari silang maging nakapanghihina. Ngunit ang mga pulikat ng kalamnan ay simula pa lamang. Naramdaman mo na ba na nanginginig ang iyong mga binti pagkatapos tumayo ng matagal? O baka napansin mo ang tumaas na paninigas kapag naglalakad? Ang potassium ay responsable sa pagpapadala ng mga senyas sa pagitan ng mga nerbiyos at kalamnan na tinitiyak ang makinis, kontroladong mga paggalaw. Kapag mababa ang mga antas ang komunikasyon sa pagitan ng iyong utak at iyong mga kalamnan sa binti, ay nagiging hindi gaanong epektibo na humahantong sa panginginig panghihina o kahit nakahirapan sa pag-angat ng iyong mga paa nang maayos, isang bagay na maaaring makabuluhang magpataas ng panganib ng pagkahulog. At aminin natin, para sa mga senior, ang pag-iwas sa pagkahulog ay mahalaga. Higit pa sa mga kalamnan, ang potassium ay gumaganap din ng isang nakakagulat na papel sa pagpapanatili ng matibay na mga buto. Tinutulungan nitong i-neutralize ang mga acid sa katawan na maaaring magwasak sa density ng buto sa paglipas ng panahon. Iminumungkahi ng mga pag-aaral na ang isang dieta na mayaman sa potassium ay maaaring magpabagal sa rate ng pagkawala ng buto na binabawasan ang panganib ng osteoporosis at pinapanatiling matibay ang istruktura ng mga binti. Kaya sa maraming paraan, ang potassium ay hindi lamang tungkol sa paggana ng kalamnan. Ito ay tungkol sa pagtiyak na parehong gumagana ng magkakasama ang mga kalamnan at buto sa iyong mga binti. Ngayon, ang malaking tanong, paano mo titiyakin na nakakakuha ka ng sapat na potassium upang suportahan ang iyong mga binti sa kabutihang palad? Binigyan tayo ng kalikasan ng saganang masasarap na pagkaing mayaman sa potassium. Maaaring saging ang unang pumasok sa isip mo, ngunit simula pa lang iyon. Ang mga kamote, avocado, spinach, beans at dalandan ay lahat mahusay na mapagkukunan ng potassium. Kahit na ang isang simpleng baked potato na may balat ay maaaring magbigay ng mas maraming potassium kaysa sa isang saging. Ang susi ay ang pagsasama ng iba't ibang mga pagkaing ito
sa iyong pang-araw-araw na dieta upang ang iyong mga kalamnan at buto ay makatanggap ng pare-parehong nutrisyon. Para sa mga nahihirapang makakuha ng sapat na potassium sa pamamagitan ng pagkain lamang, ang mga suplemento ay maaaring mukhang isang madaling ayusin. Kaya gaano karaming potassium ang talagang kailangan mo? Ang inirerekomendang pang-araw-araw na pagkonsumo para sa mga matatanda ay 600 mg para sa mga kababaihan at 400 mg para sa mga kalalakihan. Ang halagang ito ay karaniwang makakamit sa pamamagitan ng isang balanseng dieta na mayaman sa mga prutas, gulay at legumes. Gayunpaman, ang mga individual na may mga kondisyon sa kalusugan na nakakaapekto sa mga antas ng potassium tulad ng sakit sa bato o mataas na presyo ng dugo, ay dapat na maingat na subaybayan ang kanilang pagkonsumo at makipagtulungan sa isang doktor upang matukoy ang tamang halaga. Ika-6 ay ang bitamina K. Kapag iniisip ng mga tao ang mga bitamina na mahalaga para sa matibay na mga buto, madalas na nagnanakaw ng pansin ang calcium at bitamina D. Ngunit kung walang bitamina K, hindi magagawa ng mga sustansyang ito ang kanilang trabaho ng maayos. Ang bitamina K ang kritikal na ugnayan na tinitiyak na ang calcium ay nadeposito sa mga buto, kung saan ito nararapat sa halip na maipon sa mga ugat o malambot na mga tissue, kung saan maaari itong humantong sa paninigas, mahinang sirkulasyon at maging sa sakit sa puso. Sa madaling salita, ang bitamina K ay gumaganap bilang traffic controller, ginagabayan ang calcium sa mga tamang lugar at pinapanatiling matibay at gumagalaw ang iyong mga binti. Para sa mga matatanda, ito ay nagiging mas mahalaga. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga individual na may mas mataas na pagkonsumo ng bitamina K ay may mas matibay na mga buto, mas mababang panganib ng bali at mas mahusay na pangkalahatang kalusugan ng buto kumpara sa mga may mababang antas. Iyon ay dahil ang bitamina K ay nagpapagana ng osteocalcin, isang protina na nagbubuklod ng calcium sa bone matrix na ginagawang mas siksik at mas lumalaban sa pagkabali ang mga buto. Ngunit ang papel ng bitamina K ay hindi nagtatapos doon. Ito rin ay isang mahalagang sustansya para sa kalusugan ng kasukasuan at paggana ng kalamnan. Maraming tao ang hindi napapansin na ang malusog na mga binti ay nangangailangan hindi lamang ng matibay na mga buto, kundi pati na rin ng mga nababaluktot na kasukasuan at maayos na gumaganang mga kalamnan. Ipinakita na binabawasan ng bitamina K ang pamamaga sa mga kasukasuan na maaaring magpabagal sa pag-unlad ng osteoarthritis at magpakalma sa paninigas ng tuhod, isang karaniwang reklamo sa mga matatanda. Kung ang iyong mga tuhod ay sumasakit kapag gumagalaw ka o naninigas, pagkatapos umupo ng matagal, ang bitamina K ay maaaring ang nawawalang sustansya na maaaring makatulong na mapawi ang kakulangan sa ginhawa at mapanatili kang malayang gumagalaw. Ang mahinang balanse, kahirapan sa paglalakad, at mas mataas na panganib ng pagkahulog ay madalas na nauugnay sa huminang mga kalamnan sa binti. Iminumungkahi ng umuusbong na pananaliksik na sinusuportahan ng bitamina K ang lakas
at koordinasyon ng kalamnan, lalo na sa mga tumatandang matatanda. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pag-regulate ng mga antas ng calcium sa loob ng mga selula ng kalamnan, tinitiyak ang wastong pag-urong at pinipigilan ang uri ng hindi koordinadong mga paggalaw na maaaring humantong sa kawalang tatag. Ang spinach kale, Swiss chard collard greens at Brussels sprouts ay ilan sa mga pinakamayamang mapagkukunan ng bitamina koan, ang pormang pinakakaraniwang matatagpuan sa mga halaman. Gayunpaman, isa pang makapangyarihang anyo ng bitamina, ang bitamina K2, ay matatagpuan sa mga fermented na pagkain tulad ng natto, fermented soybeans, mga lumang keso, at ilang mga produktong hayop tulad ng pula ng itlog at atay. Ang K2 ay partikular na kapakipakinabang dahil nananatili itong aktibo sa katawan ng mas matagal at gumaganap ng mas malaking papel sa pagdidirekta ng calcium sa mga buto sa halip na sa mga ugat. Kung nais mong palakasin ang iyong mga antas ng bitamina K, ng natural, ang pinakamahusay na diskarte ay dagdagan ang iyong pagkonsumo ng mga berdeng gulay at fermented na pagkain. Kahit na ang pagdaragdag ng isang pang-araw-araw na serving ng kale sa isang smoothie o pagsasama ng isang side ng ginisang spinach sa iyong pagkain ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Gayunpaman, para sa mga individual na may kahirapan sa pagsipsip ng bitamina K mula sa pagkain, lalo na sa mga may digestive disorder o nasa pangmatagalang antibiotics, maaaring isang pagpipilian ang suplemento. Ngunit mahalaga ang pag-iingat. Kung ikaw ay umiinom ng mga gamot na pampanipis ng dugo tulad ng warfarin, mahalagang kumonsulta sa isang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan bago dagdagan ang iyong pagkonsumo ng bitamina K, dahil ito ay gumaganap ng isang papel sa pamumuo ng dugo at maaaring makipag-ugnayan sa mga gamot na ito. At ang ikapito, bitamina B. Ang bitamina B na kilala rin bilang pyridoxine ay gumaganap ng isang mas malaking papel sa lakas ng binti at paggana ng kalamnan kaysa sa iniisip ng karamihan. Habang maraming sustansya ang nag-aambag sa paggalaw, ang B6 ay mahalaga para sa pagpapanatili ng kalusugan ng nerbiyos, pagsuporta sa pag-aayos ng kalamnan, at pagtiyak na epektibong ginagamit ng katawan ang protina upang bumuo at mapanatili ang mass ng kalamnan. Kung wala ito, kahit na ang pinakamalakas na mga kalamnan ay maaaring manghina sa paglipas ng panahon, at ang mga simpleng paggalaw tulad ng pagtayo mula sa isang upuan o pag-akyat ng hagdan ay maaaring makaramdam ng hindi katimbang na nakakapagod. Isa sa mga hindi gaanong napapansin na aspeto ng bitamina B ay ang koneksyon nito sa nerve signaling at koordinasyon. Kapag mababa ang mga antas ng B6, ang mga senyas na ito ay maaaring maging mabagal o mali ang direksyon na humahantong sa pamamanhid pangingilig, at kahit na hindi matatag na mga pattern ng paglalakad. Maraming mga matatanda ang nagkakamali sa mga sintomas na ito bilang pagkawala ng kalamnan na may kaugnayan sa pagtanda, samantalang sa katotohanan, ang kanilang mga katawan ay simpleng kulang sa tamang mga sustansiya upang mapanatili ang tamang neuromuscular function. Isa pang mahalagang tungkulin ng bitamina B ay ang papel nito sa pagpigil sa pagkapagod ng kalamnan na may kaugnayan sa pamamaga.
tinutulungan ng B6 na i-regulate ang mga nagpapaalab na tugon sa katawan, binabawasan ang kakulangan sa ginhawa ng kalamnan at pinapanatiling mas nababaluktot at nababanat ang mga binti. Kung nakakaranas ka ng patuloy na paninigas o mas mabagal na paggaling pagkatapos ng aktibidad, ang pagdaragdag ng iyong pagkonsumo ng bitamina B6 ay maaaring maging isang game changer. Higit pa sa paggana ng kalamnan, ang bitamina B6 ay mahalaga din para sa produksyon ng pulang selula ng dugo. Ang mga selulang ito ay naghahatid ng oxygen sa buong katawan, nagpapagatong sa mga kalamnan, at tinitiyak na mayroon silang tibay na kailangan para sa matagal na aktibidad. Ang kakulangan sa B6 ay maaaring humantong sa mas mababang mga antas ng hemoglobin na nangangahulugang ang iyong mga kalamnan ay maaaring hindi makatanggap ng oxygen na kailangan nila, na nagiging sanhi ng maagang pagkapagod, kabigatan at nabawasang lakas. Kung naramdaman mo na ang hindi pangkaraniwang pagod pagkatapos ng maikling paglalakad o magaan na pisikal na pagsisikap, maaaring ito ang paraan ng iyong katawan na sinyasan ang pangangailangan para sa mas maraming B6. Saan nagmumula ang mahalagang bitaminang ito? Sa kabutihang palad, ang bikwa ay sagana sa iba't ibang masarap at abot-kayang pagkain. Ang manok, isda tulad ng salmon at tuna, saging, patatas, chickpeas at fortified cereals ay mahusay na mapagkukunan. Ang pagsasama ng mga pagkaing ito sa pang-araw-araw na pagkain ay maaaring natural na punan ang iyong mga antas ng B12 na sumusuporta sa parehong paggana ng nerbiyos at lakas ng kalamnan. Para sa mga individual na may mga issue sa pagtunaw, mahinang pagsipsip ng sustansya o mga paghihigpit sa pagkain, maaaring kailanganin ang suplemento ng B6 upang makamit ang optimal na mga antas. Ang inirerekomendang pang-araw-araw na pagkonsumo ng bitamina B6 ay nag-iiba ayon sa edad at kasarian, kung saan ang mga matatanda ay karaniwang nangangailangan ng humigit kumulang 1.9 mg bawat araw para sa mga kababaihan at 1.7 mg bawat araw para sa mga kalalakihan, habang sa pangkalahatan ay ligtas na makakuha ng B6 mula sa pagkain. Ang labis na pagkonsumo sa pamamagitan ng mga suplemento na may mataas na dosis ay dapat lapitan ng may pag-iingat, dahil ang pangmatagalang labis na paggamit ay maaaring humantong sa pinsala sa nerbiyos. Ang pinakamahusay na diskarte ay ang tumuon sa isang balanseng dieta na mayaman sa mga mapagkukunan ng B6 na tinitiyak ang isang tuloy-tuloy na supply ng walang mga hindi kinakailangang panganib. Ang mahalagang aral dito ay simple: ang lakas ng inyong mga binti ay pundasyon ng inyong kalayaan at kalidad ng buhay. Huwag nating isipin na ang panghihina ay normal na bahagi lamang ng pagtanda. Ito ay isang senyales, isang tawag mula sa inyong katawan na bigyan ito ng tamang nutrisyon. Ang bawat bitamina na ating tinalakay ay parang isang susi na nagbubukas ng pinto patungo sa mas aktibo, masaya at mas matatag na buhay. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, sana po ay pindutin ninyo ang like button. Malaking tulong po ito para makapaghatid pa kami ng mas maraming mahalagang impormasyon.
Mag-iwan ng komento sa ibaba at ipaalam sa amin ang inyong mga saloobin tanong o kung anong paksa ang gusto ninyong talakayin natin sa susunod. Gusto naming marinig ang inyong boses at siyempre pindutin ang subscribe button at i-on ang notifications para hindi kayo mahuli sa aming mga pinakabagong health tips. At kung may kakilala kayo kaibigan, kapamilya o kapitbahay na makikinabang sa impormasyong ito, mangyaring ibahagi ninyo ito sa kanila. Manatiling may kaalaman, manatiling malusog, at magkita-kita tayo sa susunod na video.